Sa isang kaserola, maglagay ng kalahating tubig. At tapos, hintayin lamang itong kumulo. Takpan ito para mas mabilis kumulo yung ating tubig. At pagkakulo ng ating tubig, maglagay naman tayo ng dahon ng laurel. Ayan. So, yung nailagay natin dahon ng laurel ay pira-piraso na yan na maliliit. Kasi yan na lang ang natitira sa aking kusina. Tapos, hintayin natin siyang kumulo lang ng kumulo hanggang 3 minuto. So, tapos, ilagay na natin yung hiniwa natin na pork lempo. So, 2 piraso yan, hinati ko lang yan siya. So, kailangan palubog natin siya sa tubig para hindi na natin siya kailangan pambaligtarin. Ayan. So, tapos, takpan lang natin yan para mas mabilis siyang maluto. Yan, luto na yung ating pork lempo. So, ililipat naman natin siya doon sa plato at lagyan natin ng parilya para habang hinihintay natin siyang lumamig ay tumutulo na yung tubig niya. At habang tayo naman po ay nagsasali ng karne, pakisubscribe naman po ang aking first YouTube channel. Thank you! So, ayan, ilalagay muna natin siya sa isang tabi habang pinapalamig natin ang pork lempo. Tapos, magsalang tayo ng kaserola. So, tapos, maglagay tayo dito ng mantika. Ayan. So, kailangan damihan natin yung paglalagay natin ng mantika para lubog sa mantika yung ating lulutuin na pork lempo. Tapos, hintayin lang natin itong kumulo at habang hinihintay naman natin siyang kumulo, itong ating pork lempo ay malamig na. Ayan, naisalin na at na tumulo na yung pinakasabaw niya. Ilipat naman natin siya sa isang plato na tuyo. Tapos, ay tusok-tusukin natin to ng kutsilyo or pwede rin naman na tinidor para kapag tinimpla natin siya at pinirito ay manuot yung lasa ng ating pork lempo. Tapos, maglagay na tayo ng asin sa ating karne. Tansyahin lang natin ang paglalagay ng asin para maiwasan natin maging maalat yung ating lulutuin. So, kakamay lang natin para i-spread natin yung ating asin. Ayan. So, kailangan siguraduhin lang na malinis yung ating mga kamay bago tayo humawak ng ating mga pagkain na lulutuin. Ayan. Tapos, isunod naman natin ilagay yung ginisa mix. Ayan. Konti lang yung ating ilalagay na ginisa mix. Ayan. Tansya-tansya lang din kasi mahirap din pag sobra sa ginisa mix. So, ginisa mix ang aking ginagamit sa pagluluto kasi mas bet ko yung ginisa mix compare mo sa magic sarap. Ayan. Spread din natin yan sa ating kamay. O, diba? Sarap kinamay. Tapos, lagyan na natin yan ang susunod na pamintang durog. Ayan. Sa paglalagay din ng pamintang durog, kailangan tansyahin din natin para naman hindi sobrang anghang yung ating recipe. Tapos na tayo magtimpla ng ating karne. Tapos, mainit na rin yung ating mantika. Bago natin ilagay yung karne, siguraduhin natin na sobrang init ng mantika. Tapos, sa paglalagay ng ating karne, ay magdahan-dahan tayo para maiwasan natin na matalsikan tayo na kumukulong mantika. Tapos, siguraduhin din natin na yung ating karne ay lubog sa mantika para crispy yung ating lechon kawali. Ayan. Tapos, siguraduhin din natin nakatamtama lang yung apoy nitong ating kalan para maiwasan naman na masunog yung ating niluluto. Takpan natin para maiwasan natin na matalsikan tayo ng kumukulong mantika. 1 minute hanggang 2 minutes ay pwede na natin yan buksan. Ayan. So, binuksan na natin siya. Baliktarin naman natin ngayon yung ating karne.
para yung kabila naman yung lulutuin natin. Ayan. So, ang ginagawa ko, pag ako nagpiprito ng karne, pinapatay ko muna yung apoy para maiwasan na matalsikan ako ng kumukulong mantika. Ayan. So, tapos takpan natin ulit ng 1 minute hanggang 2 minutes. So, ayan. Luto na yung ating lechon kawali. So, ililipat naman natin siya sa isang plato na may parilya para naman tumulo yung mantika niya. Ayan, habang medyo pinapalamig natin siya, nasa parilya siya. Para habang pinapalamig natin, tumutulo yung mantika. So, yung iba dyan, gumagamit ng tissue after magprito ng karne. So, dahil nga wala tayong tissue na gagamitin para sa kusina, kaya ito na muna pansamantala yung ating ginawang paraan, yung ating parilya. Ayan. Tapos, hintayin natin siyang lumamig ng konti dito sa plato na may parilya. So, ayan muna natin siya sa isang tabi habang medyo pinapalamig natin. At dahil nga medyo malamig na yung ating lechon kawali, kaya prepare na tayo ng ating panghiwa. Ayan. So, hiwain na natin yung ating lechon kawali. So, sa parting ito, medyo nahirapan lang tayo maghiwa ng ating karne dahil nga medyo mapurol yung ating kutsilyo. Ready na yung ating crispy lechon kawali. So, meron tayo sa usawa ng kalamansi, toyo, at sili. O, diba ang sarap? Tara, kain na tayo! Thank you for watching!